Eto ha, eto. Eto yung problema. Tama siya dito eh. Iyan, lipat tayo dyan bago tayo sa isa pang matinding usapin ha. Iyan ang matindi kasi ngayon. Yung issue patungkol ho dito kay PBBM at saka dito kay Xi Jinping. Ayan o, yan o, yan o, yan o. Itsura ni Xi Jinping dyan o. Di maipinta. Oo. Una kasi, ang problema kasi dito, yung tinatawag na protocol. Dapat po, hindi ho basta-basta lumalapit. May protocol, hindi ko alam kung may alam ito si Marcos. Ba't ganyan? Nagulat yung Xi Jinping dyan. You know why? Kasi, una-una, aside from may protocol, di ba, bago ka lumapit, kailangan yan eh. Alam niya yan, sigurado, presidente siya eh. Ewan ko dyan, ba't ganyan yan? Siguro kulang sa hindi ho siya binigyan ng pagkakataon, so binigla na lang niya. Aside from may protocol, napaka-importante na bawat maghaharap ang bansa, merong interpreter. Hindi pwedeng basta-basta kalalapit na walang interpreter. Kaya nataranta yung isang lalaki doon. Di ko alam kung interpreter yun pero nataranta siya, bigla siya lumapit na rin. So ano ibig sabihin nito? Di ba? Yung sa video na yan, na bigla lumapit siya, tapos lumapit din yung interpreter. Ano ibig sabihin? It was not planned. In other words, ang pangit. Hindi kasi planado, bigla ka na lang lumapit, ibig sabihin, you're not invited, na para kumamay, pero pinilit mo yung sarili mo. Kasi kung hindi ka naman ding gunggong, pagkatapos mong tirahin, nung isang araw, bigla ka lalapit ngayon. Alam mo, hindi ko maintindihan. Ako nagtatanong lang ako this is a serious question. Bipolar ba ito si Marcos? Hindi ko minamalit yung bipolar pero parang iba-iba yung personality niya. Hindi ko magets. Iba-iba talaga yung personality niya. Yung magagalit-galitan siya, kesyo babanatan niya yung China, tas kinabukasan ipagpipilitan niya yung sarili niya doon. Ano bang problema mo? Kaya katuloy hindi nabigyan na zero tariff eh. Ang gulo mong kausap. Hindi, ito, may papakita ko sa inyo. Panoorin nyo itong news na ito I got bothered po nung nabasa ko po ang inyong interview sa mga pahayagan na sabi niyo po the Philippines was left out in the cold. Dito po sa nakaraan pong ASEAN meeting sa APEC po dahil po ang mga kapitbahay po natin, ang Malaysia, Thailand at Cambodia, may nakuha silang mga 0% tariff. Habang ang Pilipinas, parang hindi pa yata sigurado kung nasa 19% ho ba? Ano na ho bang estado? Kayo na po mag-explain why you made this comment po that we were left out in the cold. Alam mo, Mickey, itong bagong binigyan ng Amerika sa itong tatlong bansa, last week lang ito. Nasa Malaysia ako. I attended the ASEAN Business Advisory Council meeting. Okay. So, nandun kami, kaya parang nabigla rin kami, ba't meron sila? Wala tayo. Diba? Yes. Kasi alam din natin na yung ASEAN meeting, nandun si President BBM. Yes. So, of course naman, palagay ko, sabi ko, malamang meron siyang one-to-one meeting with the President Trump. Diba? Pero sa tingin ko, busy si President Trump, saka busy rin si BBM. Kaya yung nabalita namin na meron daw one-to-one, hindi natuloy. Okay? And then lumabas ang... Sir, palusot na lang nila yun. Palusot na lang nila yun. Alam niyo yan bilang mga businessmen. Di ba? Alam niyo naman yan eh. Pagka it would produce something good, you will really make a way na para ma-meet yung tao na yun, magkaroon ng meeting. As a businessman, alam niyo yan, sir. Di ba? Pagka, ako kasi ganun ako eh. Sa dami ng ginagawa ko sa buhay, pina-priority ko. Kung ano lang magkakaroon ako ng magandang resulta sa pag-uusap na ito, doon lang tayo makikipag-usap. Kung wala naman, magulong kausap ito. Di ba, as a negotiator, remember, I have businesses, so nagne-negotiate ako. Kung alam kong wala ng pag-asa itong negosyo na ito, I would not spend time on this. Kasi it's a waste of time, di ba? So kung talagang merong saysay kausap si Marcos
Trump would meet him. Pero dahil sabi niya siguro, wala na yan, magulong kausap yan. Wag na lang. O kaya, anyway, kahit di naman natin kausapin yan, sip-sip naman sa atin yan eh. Remember that, di ba? That's a, it's a law in negotiating. Kung alam mo naman na itong tao na to, sisip-sip to kahit anong mangyari, hindi mo nakakausapin yan. Okay yan, sige, okay na yan. Go na yan, hayaan mo na yan. Hindi ko na kailangan ibaba yung tariff diyan. Oh. News ang hiniling naman natin kung meron ibang special concession sa ibang bansa at saka yung bansa na Malaysia, Thailand, mas malaki ang trade deficit ng Amerika sa kanilang dalawa. Meron tayong trade deficit, hindi naman ganun kalaki. Kung sa puntos na yon, dapat mas favorable yung dapat ibigay sa atin. Okay? But whatever it said, na-clarify ni Secretary Frederick Go, sabi niya na pinaliwanag niya na meron pang other conditionalities na hindi lang pwedeng basta-basta na tatanggap ng zero tariff. Pero may mga iba masasacrifice. So, pinaliwanag ni Secretary Frederick Go. So, sabi ko, ay sige, at least naman ngayon alam natin. Kaya yung meron ko isang interview, sabi ko, next year, tayong mako-host ng ASEAN Business Investment Summit. Malamang out of Sir, umaasa pa talaga kayo, sir, ha? Hindi, may papakita lang ako sa inyo, ha? Eto, tawan-tawa ako dyan, eh. Kasi sabi ko nga, pambihira naman, Talagang tayo po ay pinasalamatan ni Trump. Matindi. Pinasalamatan po tayo ni Trump. Sabi ko nga, wow, grabe, special na special tayo kay Trump, ha? Pinasalamatan tayo, ha? Kasi ito, sabi niya, I just got back from Asia, where I met the leaders of many countries, including China, Japan, South Korea, Malaysia, Australia, Canada, New Zealand, Singapore, Thailand, Cambodia, Vietnam, and others. And ulit niya. Sandali, medyo I met leaders of many countries including China, Japan, South Korea, Malaysia, Australia, Canada, New Zealand, Singapore, Thailand, and others. Ayun, others. Gago! Ayun pala, pinasalamatan pala tayo ni Trump and others kasi. Di ba? Sabi ko naman sa inyo, ganyan tayo kahalaga kay Donald Trump. Yeah? Hindi, ako, ang akin lang naman, wala tayong magagawa, ganyan talaga Di ba? Ganyan talaga ang trato nila sa atin pambihira. Kawawa naman tayo, no? Hindi na nga ginagalang itong presidente natin ng mga Pilipino, hindi pa ginagalang sa ibang bansa, di ba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera
walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang